Kahapon, naghanap ako ng content nang biglang mapadako ako sa vlog ni Bagong Lipunan at sinabi niya na bumaliktad nga daw itong si Sir Banat Bay. Bumaliktad siya kay Pangulong Digong at pumunta sa bakuran ni Bongbong Marcos dahil binayaran daw siya ni Liz Smags. Ngayon, inaantay ko kung may ipapakita siyang resibo or ibig kong sabihin yung proof na bumaliktad nga si Sir Banat Bay. Kaya nung wala akong maantay na resibo, pinuntahan ko yung vlog ni Sir Banat Bay at sakto namang naka-live siya. At yun nga, marami rin nagtatanong sa kanya kung talagang bumaliktad siya at ito ang kanyang sagot. Panoorin natin. Isa lang, putang ina yung mga tanso kayo. Kayo'y nagpabudol, idadamay nyo kaming mga solid for President Rodrigo Duterte supporter. Kayo'y nagpabudol mga ina nyo. Diba? Kayong mga tanso ang nagpabudol, wag nyo kaming idamay. From the very beginning, we are loyal to the Tatay Digong. We are loyal. Sinunod nga namin Hindi nyo ba alam na dapat ang tatakbo noon ay si Isko at saka si Bongo? Tapos kami pang sasabihin yung traidor. Kayo mga traidor, mga gunggong. Dahil sa putang ina ninyo, dahil sa inyong mga tanso, kaya naupo yung presidente nyo. So wag nyo kaming idamay sa katarantaduhan nyo. Diba? Idadamay tayo na keso na bayaran tayo na bayaran. Ulul! Yun ang masasabi ko sa inyo. Ulul kayo. Talagang mumurahin ko kayo dahil sa inyo, naghirap ang bayan natin. Dahil sa inyo. Hindi naman makakagalaw ang Marcos kung hindi ninyo pinromote, kung hindi nyo kinampanya. Alam mo, naalala ko nga nun Ito kayong mga ulul na nagpabudol. Ito makinig kayo Ito lang makinig kayo ng mabuti. Kaming mga nanindigan, katulad nila Jimmy Bondoc, kaming mga nanindigan sa tabi ni PRRD nung panahon ng eleksyon. Lahat ng lait inabot namin dahil hindi kami kumampi sa inyo. Nilait nyo kami lahat. Sama ng mga ugali ninyo, halos gusto nyo kaming saktan. Yung mga OFW dyan, nang gusto kaming saktan nun dahil hindi kami nag-unity team. Diba? Naalala nyo nun? Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo dyan, mga hindot. Yan ang totoo. Iiyak-iyak kayo, nabudol kami na. Bobo kayo Talagang nabudol kayo. Yun lang masasabi namin. Diba? Naiiyak ako. Nagsisisi na kami, ulul. Yan ba gusto nyo? Diba? Tapos kami pang sasabihin nyo na bayaran. Nakay ng wedding. Namamasyal kami. Nagbabakasyon. Gusto mo, bumanat ako. Gusto mo ganito? Kaya ito nga, sabi ko nga sa inyo Itong mga nangyayari sa Pilipinas, hindi kasalanan lang to ni Marcos. Hindi lang ito kasalanan ni Romualdez. Kasalanan nyo ito, kayong mga nagpaupo dyan. Kala nyo makakalimutan namin yun, mga hindot kayo. Siniraan nyo si Isko. May iskomunista pa kayong nalalaman. Andito ako sa outlet, ginagalit nyo ako, makabili nga. Di ba? Yan ang totoo Di ba? I-set aside muna ang problema ng Pasko. Kasi nga yan nakakairita sa mga animal na yan Kami nanindigan kami noon. Inapi-api kami noon. Kung ano-ano binato sa amin noon. Naalala ko, may issue pa doon. Nung pasasalamat ni PRRD, pinaalala lang sa akin ni Mocha. Binu daw siya doon, keso traidor daw. Ulul, sinong traidor ngayon? Sige. Binabalikan ko yung mga nagsabi hindi totoo yun Kasi narinig ko, nandun ako Nandun ako sa tabi ni PRRD, malapit. Narinig ko, wala namang buko narinig. Pero may mga nagsabing binu daw si Mocha noon Sinabihan ng traidor. Sino ngayon ng traidor? Sino ngayon ng pahiya? Di ba kayo? Kayong mga nabudol. Meron ako nakausap kahapon Solid Marcos to. Sabi niya, solid Marcos ako noon. Pero wala. Sabi ko, gusto ko na lang tumawa
Sabi ko naman sa inyo gagalit pa kayo sa pagmumukha ko nun. Inis na inis kayo sa akin. Tapos ngayon, sasabihin nyo, tama ka pala, Banat Bay. Diba? May ganun. Kaya nga ngayon, tas ito na naman kayo. Kung hindi kami sasakay sa kwento ninyo, magagalit kayo, sasabihin nyo kami pabayaran. Mga hindot pala talaga kayo. Alam mo, always remember this. Pag naandi dito ako sa Japan, hindi ko talaga hindi ko maiwasang i-compare ang bayan natin. Kasi siyempre, mahal ko bayan natin. Mahal na mahal ko bayan natin. Hindi ko talagang iniisip ko kung paano ba kami magiging ganito. Alam mo yung ganong isip? Gandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan natin dyan na nagmamatsyag-matsyag sa kapaligiran. Hello po sa inyo lahat. So, ito ang nangyayari ngayon. Tapos, si Roque may binanggit pa. Sabi ni Roque, napraning daw. Ito daw mga nangyayaring galaw ng kamera. Hindi daw ito galaw ni Romualdez. Ito daw ay may basbas ang presidente na si Marcos. Kasi daw di umano, according always this is just a di umano. Ibig sabihin ito daw ay dahil daw na misinterpret ni Marcos ang pakikipagpulong ni Pangulong Duterte sa mga militar, mga past official ng AFP, tapos nakipag-meet pa daw kay Xi Jinping. So, na-misinterpret daw. In other words, napraning ka nga. Napraning po si Marcos, kaya daw utos daw niya di umano napatakbuhin at pagalawin ang kamera para sa ICC. Yun ang siste. Diba? Although all of those things na sinasabi niya ay is just allegation, and hindi naman siya nagbanggit kung sino yung source niya for this. Hindi tuloy hindi confirm kung yun po ba ay totoo o hindi. Okay, pero yun ang bali-balita ngayon sa Manila. Okay? Kaya nga, ito lang ang masasabi ko dyan. Let it be a warning. This is a warning to the government. Not me, I'm not warning the government. I have nothing to warn. Wala naman po ako. Ako isang vlogger lang. This is a warning to the government. Yung declaration ng isang dating PMA, declaration o yung revelation pala ni Roque, yun po ay maging warning na po sa gobyernong ni Marcos. And alam mo yun, huwag niyo hong gipitin. Hindi ho kalaban ng mga Duterte. Hindi ho sila kalaban. Sa katunayan, ako naniniwala, may nanggugulo. May nanggugulo sa... Kasi, siguro naman, ito lang simpleng-simple lang. Pangulong Marcos, whether you like it or not, whether you accept it or not, listen to this. Si VP Sara Duterte, sinuway niya ang kanyang tatay para suportahan ka noong 2022 election. I think if loyalty is the issue here, pinatunayan na ni VP Sara Duterte ang loyalty sa'yo. So, wag niyong pagdudahan si VP Sara Duterte. Diba? All the declaration of PRRD na hindi niya gusto sa'yo, hindi niya may banat pa sa sa'yo, naging tapat at pumayag si VP Sara Duterte to unite with you. So, it's not a question of loyalty. Diba? So don't question the loyalty of VP Sara Duterte. Maybe someone is steering you at nagpapaniwala naman kayo sa sinabi. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kadalasan ang gumugulo sa gobyerno, sa mga pangulo,
ay yung mga bumubulong-bulong. Diba? Yun ho ang kadalasang nanggugulo eh. Ay to. Buti. Sasabi kasi may nabayaran ka daw ni Smugs. Sino Smugs? Kasi di ka nagla-live, anak ng wewe naman. Hindi ko, at itong, alam mo, ito ha, pwede ho ba, paisa lang, putang ina yung mga tanso kayo? Paisa lang, pwede, isa lang. Putang ina yung mga tanso kayo. Kayo'y nagpabudol, idadamay nyo kaming mga solid for President Rodrigo Duterte supporter. Kayo'y nagpabudol mga ina nyo. Diba? Kayong mga tanso ang nagpabudol, wag nyo kaming idamay. From the very beginning, we are loyal to the Tatay Digong. Gusto nyo ng mga ganitong content po talaga, kaya mag-subscribe kayo sa aking channel para updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Ayan, makialam, makibalita, magmatiyag at maging responsableng mamamayan. Maraming salamat sa panonood at God bless everyone.